Hello guys, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. May kukwento lang ako sa inyo guys tungkol dun sa graduation ng anak kong bunso kong anak na lalaki. Una guys, ang ano niya ay yung akala namin makakagraduate siya. Sabi niya kasi gagraduate siya. So, in-expect namin na walang magiging problema. So, ngayon, dumating yung point na meron siyang isang professor na tinignan yung kanyang curriculum, prospectus niya. Yung pala, meron siyang kulang na 2 subject. Ngayon, hindi niya yun nakita during nung tumingin siya sa portal ng kanyang school. Ang nakita lang niya ay yung kanyang practicum. Ngayon, yung practicum na i-enroll niya. Yung 2 subject pa lang yun ay i-enroll niya ng personal. Hindi yun manggagaling sa portal. Pero ang iniisip pala nung anak ko ay manggagaling sa portal niya. So na ngayon, nakiusap kami sa school na kung pwede, i-add na lang yung 2 subject na yun. Kaso nga dahil sabi naman ng school niya, hindi na daw pwede kasi late na. Late na siya ng 3 days. Close na daw yung adding ng subject. So, ang sabi ko sa registrar ng kanyang school, graduating naman po ang anak ko at ang na-enroll lang naman niya ay practicum. Hindi siya pinagbigyan. So, ang sabi nung registrar ng school, sumulat daw ako. So, sumulat ako sa registrar at sa naka-address sa ICCT na kung pwede pagbigyan ang anak ko na may enroll yung 2 subject. So, after binalikan ko uli siya, ay sabi niya sa akin ng registrar mismo, natatawag siya sa akin ng after 2 days kasi meron daw siyang i-email niya daw yung sulat ko dun sa pinaka main campus nila, which is yung sa Cainta na ICCT main campus. After nun, wala siya, hindi siya tumawag sa akin. So, pinuntahan ko uli siya after 2 days. Ang sagot niya sa akin, yung anak ko daw ang kailangang sumulat, hindi ako. So, ang nangyari, yung anak ko ang pinagsulat ko na humihingi ng pasensya at humihingi ng pahintulot na siya ay mag-add ng 2 subject niya bukod sa na-enroll niyang practicum. Natapos doon ang aming usapan. So, sabi ko sa anak ko i-follow up. Ang anak ko naman ay nagpa-practicum mismo sa school niya, sa ICCT. So, dumating yung point na nag-text na sa akin ang anak ko habang ako'y nasa trabaho.
Ang sabi ng anak ko, Mama, naiinggit ako sa mga ano yun, ka-OJT niya na nag-uusap-usap tungkol sa kanilang graduation. Sabi ko, sige, pupunta ako dyan. After ng work ko, pupunta ako dyan. Magpa-follow up ako kung ano na nangyari doon sa ating sulat. Na ang sabi ng registrar, ini-email niya na daw yun sa main campus ng ICCT, which is nasa Cainta. So, pumunta ako after work sa school ng anak ko. Malapit lang naman yun sa work ko. So, pumunta ako after ng work ko. Pagdating doon, nakausap ko yung registrar. Ang sabi niya sa akin, na nag-email naman siya, pero wala daw dumadating na feedback. Yung certain na ganong tao, na siya naman yung parang pinaka head ng mga registrar sa main campus. Sabi ko sa kanya, Ma'am, 1 week na po yan o magto 2 weeks na po yata yan. Yung request namin na mag-add lang ng subject. Actually guys, nakasit in na yung anak ko dun sa professor ng 2 subject na yun. Kasi, nangihinayang yung professor na yun sa anak ko kung hindi siya makagraduate ngayong December. Ngayon, balik tayo sa registrar. Yun ang sagot niya sa akin, walang feedback. Sabi ko, paano yun, ma'am? Ang tagal na. Wala pa rin feedback. Nagalit ako, guys. Sabi ko, ba't ganun? Imbis na matulungan niyo yung anak ko, parang natatagalan ako sa proseso niyo. I-open niyo lang naman yung subject. At nakasit-in naman na yung anak ko dun sa professor para lang para maka-enroll siya. Di, iyon po guys. Pupunta na lang ako sa main campus nila, which is sa Cainta. Sa Cainta ako nagpunta. So, nagpunta ako kahapon guys doon. Yung asawa ko, tsaka yung anak ko kasama ko. Dala-dala namin yung aming sulat kasi pinahingi ko na doon sa anak ko. Kasi parang walang nangyayari sa campus nila. So, handong kami ng anak ko. Pagdating namin, doon 3 sa pinaka-main campus, merong isang empleyado doon, masungit, mataray. Sabi ko, wag kang ganyan. Sabi ko sa kanya, kasi kaya kami nandito kasi ang sabi dun sa registrar doon sa amin hindi daw sumasagot yung pinaka-main registrar nyo dito, kaya kami napunta. Sabi niya, in-email naman daw niya. Tapos na ho yung yung adding ng subject. Hindi na po enrollment. Sabi ko, paano naman kasi ang tagal-tagal nyo naman mag-proseso? Sabi ko ganun sa kanila. Sabi ko, yung pala, wala silang natatanggap na email na galing dun sa campus ng anak ko. Sabi ko dun sa babaeng mataray, sabi ko nga sa kanya, nagpunta kami dito para maresolbahan ang problema ng anak ko para makagraduate siya ng December. Hindi para kung ano pa man. Sabi ko, kung haharapin ba kami nung taong yan o hindi. Sagot naman sabi ko, tawagan nyo yung nasa campus ng anak ko.
magharap-harap na lang tayo dito. Kaya nga kami nandito sa inyong main. Sabi ko doon sa registrar ng main campus. Tapos guys, alam nyo ba? Sabi na, di nagkausap sila. Registrar to registrar. Pinapunta kami dun sa vice president ng academic affair. Guys, alam nyo, ang tagal namin doon. Nag-start kami mag-antay ng anak ko. Bumalik na yung asawa ko sa trabaho niya. Kasi malapit lang naman yung trabaho ng asawa ko sa Robinson, Metro East. Tapos, handong kami sa main. Dito lang kami dito sa kabilang side ng Santa Lucia. Ang tagal-tagal namin. Nag-start kami mag-antay ng 1:30. Alam nyo guys, sinarap kami ng Vice President ng Academic Affairs. 6:30 na ng hapon ba? O gabi na yun. Tapos guys, alam nyo, pinapasok niya kami. Inayos nung assistant niya yung letter namin. Pinakwento talaga kung ano ang nangyari. Bakit ang tagal na nga naman? Bakit ngayon lang kami nagpunta doon? Ganyan. Tapos, sabi ng Vice President sa amin, doon may kasalanan din yung anak ko kasi hindi niya agad na-enroll at hindi siya naging aware dun sa dalawang subject na yun. Practicum lang. Sabi naman ng Vice President ng Academic Affairs, sige, sabi niya ganun. Ano ang pwede mo pinaka-valid reason para approvean ko itong pag-a-add mo ng subject? Sabi ng anak ko, Ma'am, gusto ko po talaga nang makagraduate. Kasi nahirapan na raw siya sa ganyang sitwasyon niya bilang estudyante. At yung ano ka kasi, alam nyo guys, nagpa-part-time job yun. Photography, magaling mag-photography, tapos sa video making, magaling siya sa video making. At matalino talaga yung anak ko na yun. Yung bunso kong anak. Nakita ng Vice President ng Academic Affairs na ang grades ng anak ko na yun ay halos puro 1. Sabi niya, pambato ka pala ng school natin. Sabi niya. Ayun guys. Sa awa ng Diyos, in short, na ano siya, na-amaze siya sa anak ko. Ito guys, yung kanyang yung kanyang result. Ito guys, ayan, nakikita niyo yan. Ayan, ito. Ayan. Ayan yung mga subjects na i-add na sa kanyang ngayon yung kukunin niya para makagraduate na siya sa December. Tapos ayan, tinatakan na ng Xerox na lang to guys. Yung original, dala-dala ng anak ko. Ibibigay na yon sa registrar dyan sa campus nila. So, pinayagan siya guys. Pinayagan, thanks God. Pinayagan na makapag-add ng subject at makagraduate ngayong December. Sa wakas, thank you Lord. Alam niyo ba, habang nag-aantay kami, talagang dasal ako ng dasal na sana payagan kami, ma-approvean kami. Kasi ang tagal na, 2 weeks na mahigit 2 weeks na mahigit na kami na delay. Ganon, magpiprelim na sila. At salamat talaga sa Diyos. Tsaka, syempre, kahit may mali yung anak ko, nakinig si Vice. Si Ma'am Ruth ang pangalan nun. Shout out kay Ma'am Ruth. Thank you, Ma'am Ruth. Kasi talagang napakabait at naintindihan niya kami. So, ayun lang guys, ma-share ko sa inyo.
Sana makapulot kayo ng aral na yung mga school sa mga employees sa campus, hindi rin talaga ganun ka malasakit sa mga estudyante natin. Tayo pa rin mga magulang yung talagang kikilos para sa ating mga anak nun. Huwag tayong basta maniniwala. Tulad ng ginawa sa amin nung registrar dyan sa pinapasukan ng anak ko, sasabihin niya, in-email niya na daw, yung pala wala pa. Galing mismo sa bibig nung Vice President Academics, wala silang natatanggap ng galing dito sa campus ng anak ko. So talagang kailangan tutukan natin yung mga anak natin sa pag-aaral at kung may kailangan sila talagang dapat nandun tayo. So yun lang guys, at eto, pasalamat ako sa Diyos at maraming ring salamat sa inyo sa pakikinig nyo sa akin at share ko lang yun sa inyo guys. So thank you po for listening and please like and share po sa vlog natin guys. At ako papasok na rin po ako ng trabaho. Maraming salamat po. Thank you. Bye. See you next vlog.